Gusto mo bang yumaman, or maging successful sa buhay, or kahit maging maunlad lang kahit papaano, lalo na pagdating sa iyong buhay financial, kung yan ang nais mo, ay kailangan mo lang gawin ng 10 disiplina na ito, na hindi lang tutulong sa iyo para umunlad sa buhay, sa halip ay tutulong din sa iyo, upang ikaw ay magkaroon ng kasanayan, sa tamang pagmamanage, ng iyong pera. Number 1. Pay yourself first. Ang method na ito, ay halos paulit-ulit mo nang maririnig, lalo kung usapang pang-financial, at bakit? Simple, dahil ito ang unang paraan, na kakailanganin mo, para makabuo ng yaman. Dahil ang prinsipyo na ito, ay nangangahulugan ng pagbabayad mo ng iyong sarili, para sa iyong hinaharap. At paano mo gagawin ito? Una, bago magbayad para sa iyong mga monthly expenses, at bumili ng iyong mga pangangailangan sa araw-araw, ay unahin mo munang bayaran ng iyong sarili, sa pamamagitan ng pagtatabi mo ng at least 20 or 10% ng iyong income per month, at sa ganitong paraan, ay hindi mo lang nabibigyan ng seguridad ang iyong kinabukasan, sa halip, ay maiiwasan mo pa na maubos ang lahat ng iyong pera, lalo na sa mga bagay, na hindi naman makakatulong sa iyo. Number 2. Live below your means. Ang disiplina na ito, ay isa sa mga crucial kung ikaw ay naghahangad na umunlad. Dahil kung inaakala mo na ang mga nagtitipid lang na mahihirap ang gumagawa nito, ay dyan ka nagkakamali, dahil kahit ang mga sobrang successful, ay ginagawa rin itong disiplina na ito, at ang halimbawa nga nito, ay ang isa sa mga famous investor na si Warren Buffett, na kung saan ay mas pinili na tumira sa kanyang lumang bahay na binili niya noong 1950s, at magmaneho ng kanyang lumang kotse. Dahil ang pamumuhay ng mas mababa, kaysa sa iyong kinikita, ay hindi lang tutulong sa iyo na makaiwas sa mga utang, sa halip, ay isa rin ito sa iyong magiging susi, upang maabot mo ang iyong financial goals, at bakit? Dahil ang disiplina na ito, ay makakatulong sa iyo para mabawasan ang laki ng iyong mga gastos kada buwan, na magreresulta naman sa pagtaas, ng naitatabi mong pera, para sa iyong mga ipon. Number 3. Follow a budget. Mahalaga ang pagsunod sa budget dahil ito ang nagbibigay ng kontrol sa iyong pera, at tumutulong sa tamang paglalaan para sa mga gastusin, ipon, at investments, na nagdudulot ng financial stability. Sa pamamagitan ng budget, malalaman mo kung saan napupunta ang bawat sentimo ng iyong pera, kaya mas madali mong mamamanage ang iyong pera, at maiiwasan ang sobrang paggastos. Nakakatulong din ito para mabawasan ang iyong stress pagdating sa pera, dahil alam mo kung ano ang mga prioridad na gastusin, at hindi ka magugulat sa mga biglaang gastos. Bukod dito, nakatutulong ang budget para maabot ang mga financial goals tulad ng pag-iipon para sa bakasyon, emergency fund, o kaya para sa retirement fund, at sa marami pang iba. Ang budget ay parang isang blueprint na magbibigay sa iyo ng tamang gabay na magagamit mo sa tamang pagmamanage ng iyong pera upang hindi lumaki ang iyong paggastos at mapanatili ang iyong maayos na financial habits. Number 4. Avoid bad debt. Ang bad debt ay isa sa mga rason kung kaya marami ang hindi makaalis sa kahirapan, at ang isa nga sa mga halimbawa nito ay ang pangungutang ng pera upang ibili lang ng mamahaling cellphone or sa mga bagay na na-hype lang dahil sa sales, pero tandaan, hindi lahat ng utang ay masama. Kagaya ng financial loan para sa iyong business plan, or kaya ay ang paghiram mo ng pera, personally sa iyong kakilala, para gamitin mong budget sa iyong pag-aaral ng mga bagong skills, upang mas madagdagan pa ang iyong mga kasanayan, na magiging best asset mo, upang pataasin ang iyong income, at mas paramihin pa, ang iyong mga oportunidad. Number 5. Delayed gratification. Mahalaga ang delayed gratification, o ang kakayahang maghintay para sa mas malaking gantimpala sa hinaharap, dahil ito ay nagpapalakas ng self-control at disiplina na susi sa tagumpay at pag-unlad. Sa pamamagitan ng pagtitiis sa kasalukuyang tukso o agarang kasiyahan, nagkakaroon ka ng pagkakataong mag-ipon, mag-invest, at magplano para sa mas matatag at mas malaking benepisyo sa hinaharap tulad ng pagbili ng bahay, pagtatayo ng negosyo, o pag-abot ng mga pangmatagalang layunin. Ang delayed gratification ay nakakatulong rin sa pag-unlad ng iyong financial na katayuan sa buhay, dahil ito ay nagtuturo ng disiplina sa paggastos, at pagpapalago ng pera, sa halip na gumastos agad sa mga bagay na pansamantala lang, at dahil rin dito, ay natututo kang mag-ipon at mag-invest para sa mas malaking benepisyo sa hinaharap.
Kaya naman, kung taglay mo ang disiplina na ito, ay mas nagkakaroon ka ng financial stability, at mas malaki ang posibilidad na maabot mo ang iyong mga pangmatagalang goals. Number 6. Invest consistently. Ang consistent na pag-i-invest ay nakakatulong para unti-unting mapalago ang iyong pera sa paglipas ng panahon, lalo na kung magsisimula ka ng maaga. Nakakatulong din itong mabawasan ang epekto ng market volatility dahil bumibili ka ng shares sa iba't ibang presyo. Kaya naiiwasan mo ang pag-invest ng malaking halaga sa isang mataas na presyo lamang, at dahil dito, kaya ikay magkakaroon ng pagkakataon na makinabang sa compound interest at market growth. Nagbibigay din ito ng financial security, lalo na sa panahon ng retirement o kapag may mga emergency tulad ng medical expenses, kaya naman, ang consistent investing ay isang epektibong paraan na hindi lang tutulong sa iyo na magkaroon ng seguridad sa hinaharap, kundi tutulong din sa iyo na makamit ang iyong financial goals. Number 7. Learn financial literacy. Sapagkat ang disiplina ay hindi lang palaging maya-apply sa iyong pagkilos, dahil kailangan mo rin itong i-apply maging sa iyong mindset, at magagawa mo ito sa pamamagitan ng pagbabasa mo ng mga libro na patungkol sa financial literacy, mga podcast na may kaugnayan sa pananalapi at self-improvement. At dahil dito, ay malilinang mo hindi lang ang skills mo pagdating sa pera, bagkus, ay matututo ka rin kung paano makipag-ugnayan sa iba, at kung paano ang tamang mindset pagdating sa pera. Ang financial literacy ay hindi lang crucial pagdating sa kaalaman tungkol sa pera, dahil kinakailangan mo rin ito sa iyong journey patungo sa financial freedom. Number 8. Track your net worth, not your income. Ito ang isa sa mga disiplina na halos ginagawa ng mga successful millionaire. Bagay na halos hindi ginagawa ng mga taong kapos at struggle pagdating sa pera. Dahil marami ang nag-aakala na ang pagkakaroon ng mataas na income ay siyang susi sa pagkakaroon ng matatag na financial stability at dahilan para makamit ang financial freedom. Ngunit, kung hindi mo napapansin ay isa itong trap, para ikaw ay malagay sa maraming stress at problema sa pera pagdating ng araw. Dahil kung hindi mo binabantayan ang iyong expenses, at hindi mo rin inaalam ang iyong net worth, ay hindi mo rin malalaman kung magkano ang naiiwan sa iyo kada buwan, at hindi mo rin alam kung may naiipon ka ba or wala, at dahil dito ay malamang na hindi ka makabuo ng yaman sa hinaharap, sapagkat hindi mo alam kung may dapat ka bang baguhin sa iyong paggastos kada buwan, at kung anong adjustment ang kinakailangan mong gawin. Kaya kung nais mong maging successful pagdating sa financial, ay napakahalaga na matutunan mong alamin ang iyong net worth kada buwan. At magagawa mo ito sa pamamagitan ng paglilista ng iyong buwanang gastos, at itala mo rin kung gaano kalaki ang pumapasok sa iyong cash flow or income every month. At kapag na-track mo na kung gaano kalaki ang pumapasok sa iyong income, at kung gaano kalaki ang iyong buwanang expenses, ay dito mo na matututunan kung paano mag-adjust ng iyong cash flow, at kapag alam mo na itong lahat, ay dito ka na magsisimulang makabuo ng iyong yaman. Number 9. Surround yourself with financially disciplined people. Bukod sa kahalagahan ng disiplina sa ating sarili, ay isa rin sa mga mahalagang disiplina na dapat mong gawin kung gusto mong maging financially literate, ay ang palibutan ng iyong sarili ng mga taong may disiplina sa pananalapi. Dahil sa ganitong klase ng kapaligiran, ay mas malaki ang tsansa mong matutunan ang tamang pagbabudget, pagtitipid, at pag-iwas sa mga bisyo na nagdudulot ng pagkaubos ng iyong pera, tulad ng labis na paggastos sa bisyo o luho. Dahil ang pagkakaroon ng mga kasama na may disiplina, at responsable sa paghawak ng pera, ay hindi lang magiging daan ng iyong pagkatuto tungkol sa pera, kundi, magiging daan din ito para ikaw ay lumago hindi lang sa financial na aspeto, kundi, pati sa paghubog ng iyong mabuting personalidad, na magre-resulta naman ng iyong pagiging successful pagdating ng araw. Number 10. Stick to your goal for a long time. Dahil ang pagbuo ng yaman, ay hindi parang tema sa pelikula, na minsan ka lang mababaon, at pagkatapos ay puro na panalo at tagumpay. Dahil ito ay paulit-ulit na cycle ng hindi mabilang na pagtsatsaga, pagsasakripisyo, at ng walang katapusan na pagsusumikap para makamit lang ito. At minsan ay mararanasan mo rin ang pagka-boring, at pakiramdam na parang ayaw mo na, dahil sa mabagal at kung minsan ay hindi mo nararamdaman ang resulta. Ngunit,
Ang disiplina ay nangangahulugan ng pagpapakita pa rin ng paggawa, sa kabila ng maraming pagsubok at kabalisahan na nararanasan, dahil ang mga nagtatagumpay sa pagbuo ng kayamanan, ay sila ang mga taong hindi tumigil sa pagbabudget, hindi tumigil sa pag-i-invest, at hindi napagod sa pag-iipon, at patuloy lang na sumulong, sa kabila man ng maraming stress, at failure na naranasan sa buhay. Kaya kung ikaw ay naghahangad din ng tagumpay sa pananalapi, ay kinakailangan mong gawin ang 10 disiplina na ito, at huwag matakot magkamali, dahil ang tagumpay, ay hindi palaging makukuha sa una, or sa ikalawang pagsubok lang, dahil kung minsan, ay makukuha mo lang ito, sa pamamagitan ng mahaba at walang patid na pagkakamali, at paulit-ulit na pagkabigo, hanggang sa dumating sa point, na alam mo na kung ano ang gumagana, at kung ano ang hindi. At dito mo na makukuha ang totoong tagumpay, sa oras na malaman mo na, kung paano gawin ang 10 disiplina na ito. At dito nagtatapos ang ating video, kung nagustuhan mo ay pakiiwan naman ng like, at mag-subscribe ka na rin sa aming channel, para palagi kang ma-update, sa tuwing mayroon tayong bagong video. Salamat!